langit ng Pilipinas. Kailangan kami sabihin sa'yo. Lego! Balang ng mga Pilipino, pinapayag ko ating kalayahan mula sa mga mananakaw. Ang panahon ng Hapon noon ay tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Filipino dahil naging mas malaya ang mga Pilipino kumpara noong panahon ng Amerikano sa pagsanib ng kultura, kaugalian at pagsusulat. Sa panahon din nito, maraming babae ang naging manunulat. Isa sa mga ito ang iniirog kong si Binibining Zinaida Lopez, nagsulat ng mga maikling kwento. Kahit naging marahas ang ibang mga sundalong Hapon, ang wika ng Pilipinas ay naging matatag dahil ipinagbawal ang pagsasalita ng Ingles at mga iba't ibang libro ng Amerikano. Napakahusay talagang maglimbag ng aking binibini. Oy, Nay, nariyan ka na pala. Wari ko'y tilabang batid ko na lahat ng limbag ng inyong katupan ng swelo. Nay, sa susunod ako'y iyong tawagin o isama tuwing aalis ka ng ating tahanan. Dahil batid mo naman kung gaano kapanganib ang umalis ng mag-isa ka. Ako'y nag-abuhab lamang ng aking gamot, Consuelo. Inay, nangangamba lamang ako para sa'yo. Paano kung pagdiskitahan ka ng mga Hapones? Sa susunod ako na lang ang kukuha ng halamang gamot. Talagang pinagpala ako ng Diyos sa iyo, Consuelo. Inay, maya-maya po ako'y aalis upang tulungan ang aking binibining Zinaida upang maipalimbag ang kanyang mga maikling kwentong ginawa. At nais na rin pong itong ipagahagi sa ating mga kabayan. Naway, ipagpala kayo na may kapal dahil napakaputi at napakabusilak ng iyong puso. Basta, mag-iingat kayo at dalhin mo na rin ito para sa kanya. Sige po, Nay. Sabihin ko po sa kanya. Nay, isarado niyo na po ang pinto. Dahil aalis na po ako. Nay? Nay? Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, anak. Kailangan mo nang umalis. Baka inihintay ka na ni Zenaida. Nay, paano ko po kayo iwan ng ganito ang nararamdaman? Damay magpahinga na muna po kayo. Swelo. Oh, Bernardo, ikaw pala yan. Swelo, saan ka paroroon? Nais ko lamang sana puntahan si Binibining Zinaida dahil hindi ko siya samahan kahapon. Ikaw, saan ka paroroon? Ako'y dadaan lamang sa bukid upang maghanap ng tira-tirang pananim. May labing nakita roon. Nakita mo na ba? Labing bal, di ba lang kami sinabi? Tila'y napakamapanganib ng lumabas ngayon. Anong labi? Nasaan? Naroon! Binibining Zenaida? Zinaida! Mahal ko! Paano nangyari sa ito? Sino may gawa sa nito? Mahal ko, paano na tayo? Mga tanong na paulit-ulit kong tinanong sa kanya na hanggang ngayon na walang kasagutan. Mahal kong Zinaida, bakit iniwan mo ko kay Bilis?
Sana hindi nangyari sa kanya iyon, upang sana ngayon ay masaya pa rin kaming magkasama. Minsan akong nangarap at sinwerte nga naman nang ako'y ibigin, nang ako ay mapagbigyan ng pagkakataon, lumigaya ng lubos. Ngunit ang ating kwento tila biglang nagtapos. Kasabay ng pagkawala ni Zenaida, lumala ang sakit ng aking ina na si Victoria, at kinalaunan ay pumanaw na rin ang pinakamamahal kong ina. Sa pagyaman ng wika, umirap naman ang pamumuhay ng mga Pilipino sa kadahilanan na kumonti ang mga magsasaka dahil natatakot sila baka pagdiskitahan sila ng mga sundalong Hapon, habang ang gobyerno naman natin ay patuloy na naging sunod-sunuran sa mga Hapones. Ang sad naman pala ng story mo. Sana pala di na lang ako nag-ask sa'yo about sa panahon ng Hapon. Para sa project mo naman to, di ba? Is it okay to ask kung paano na yung naging life mo after that? Walang kasing sakit na damdamin ng aking nadama. Naging mahirap na sa akin ang lahat pagkatapos nito. Kahit saan ko hanapin ang hustisya, tila ba'y nagtatago ito pa sa akin. Napuno ng galit, pagsisisi at takot ang aking buhay. Sana may nagawa ako. Sana may magagawa pa ako. Naging imposible ang akala kong posible. Sobrang bigat ng aking nadama, humantong ako sa pagsikitil ng sarili kong buhay. Sorry to hear that, but you know sometimes, I also ask God that why He gave me this kind of ability. It's hard kaya sometimes, feels like you can escape from it. But since I met you, I'm thankful, you know. Sobrang nagpapasalamat ako dahil God gave me this kind of opportunity na makausap kayo, especially you. Abi, gabi na! Pasok na! Ano bang ginagawa mo dyan? Gabi na! Yes, ma'am. I'm coming. Tatapusin ko lang po ito. Sige, pasok na. Ang umibig ng iba pagkat ikaw pa rin. Paalam, Zenaida. Hanggang sa muli, mahal kong binibini. Dahil ang ating kwento ay hindi pa tapos. Kahit tayo'y nagpaalam sa isa't isa,